Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is good morning. This is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is March April 2, 2026 at tayo ngayon napupunta dyan sa may P2P bus terminal Trinoma, Mindanao Avenue, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Villa Mina, sa may Marikina, si Emricto Street, parang Marikina po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. At po ng pinag-uusapan dito ay pang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Subok dito. Sa may P2P? P2P? Ikaw tayo, sir. Sige. Thank you po. P2P sa may P2P
P2P. Sa P2P po. May pass na. Hello po. Sarado po eh. Ayaw magpapasok. Dito lang po sa gitna po. Sige po. Ay, nako. Ayaw nila magpapasok eh. Dapat sana magpapasok silang ganyan sa bus. May bus dyan eh. Wala daw kasing bus ngayon po eh. Ay, wala ba? Wala po. Bulacan, Clark lang meron. Bulacan lang po yung wala. Eh, wala man tayong traffic ngayon doon kuya. Wala ngayon masyado. Kahit nung hindi Holy Week, di traffic dito or traffic pa din? Hindi siya gaano. Dahil sa gas, no? Hindi magkano yun ng gas niya kuya? Laki. Laki na ng gas. Laki ng patong sa gas namin lagi yan, everyday. 1.5 ganyan. Pumapatong. Baka wala nang halos kita yung Grab, no? Halos wala na talaga. Ang dami nang actually. Ang dami nang hindi na pumasada. Ang dami nang sumuko. Grabe kasi yun. Biro mo, matitikman mo 300, 400. Saan ka pa? Grab ka na. Maghapon 12 oras, 15 oras ka na. Taxi 350, may kasabay ka Grab na lang, di ba? Kaya nga eh. Sa amin sa taxi kasi dinadaya pa nila eh. May ano kasi talaga yung taxi. Marami nang nakaranas dyan. Wala. Hirap ang buhay sa Pilipinas. Kasi bago nga, last na nandito ako, paka-traffic dito eh. Oo nga. Kasi hindi umuusad eh. Uy, ako na magdala ng kotse ulit. Ngayon naman di ako nagdala ng kotse eh. Walang ka-traffic. Pagka ganito talagang mga araw, ayos yan. Pero iwan lang mamayang hapon. Wala pa rin naman siguro kasi uwian ngayon. Uwi ako? Nasa sila? Nasa Olonga po. Oo. Mga bakasyonista. Bakasyon sila. Ang bilis ang biyahe ko. 30 minutes lang ata kanina, 45 minutes. Wala mang isang oras. Bilis ah. Nandito ako sa Manila. Wala pa Pampanga. Compare sa dati kong biyahe. Sabi nga nila, para lang ako nagpumunta sa kanto eh. Pakabilis ko daw eh. Dapat ito kasi walang ka-traffic. Inana na rin yung mga traffic light na yun eh. Na pinag-blink na lang. Kasi konti lang naman sasakyan, mabigayan naman na yan. Nagkukos pa ng traffic pagka ganyan eh. Wala nang ka-traffic. Pero nung unang drive last time dito, kung may hinaloob mo sa Manila, di ka makakapag-drive dito. Ano talaga dito? Siksikan talaga dito. Paunahan. Kaya nga yung kaibigan ko sa Singapore eh. Nag-drive siya dito. Ayoko na mag-drive dito. Na-stress daw siya.
Mga motor daw, sulpot-sulpot bigla eh. Oh, lalo na talaga pag mga rush hour, kaliwat kanan ang lusot sa iyo ng motor. Sila pa matatapang. Ngayon kawawa yung mga taga Bulacan eh. Ngayon sila sumakay. Ng bus. Sigal nila 1.5. So mag-isa ka. 350 each. Kada tao. Apat sinasakay nila. Sa ano na naman yan, sa linggo. Yan, balik na sa Normal. katrafikan niya. Pagdating ng Lunes, normal na yan. So, ginera yung Qatar, sa atin nagka-problema eh. Kaya nga. Pilipinas yung naghirap eh. Iran ka mo. Iran. Parang tayo ginera eh, no? Kaya nga. Collateral damage tayo. Ito kasi mali yung hakbang niya. Si ano din eh. Although, siyempre nakakagalit talaga dinumba siya eh. Kaya nainis siya. Sinarado niya yung street for walls. Mali din yun. Kasi nandamay siya eh. Bakit sino bang nangyera sa kanya? Lahat ba? Hindi naman. US saka Israel lang naman oh. Di dapat yun lang ang gantihan niya, di ba? Sa ginawa niyang yan, lahat eh. Dinamay niya eh. Sabi ko sa nanay ko, pag sa Pilipinas, sa gagera, sasaluhin ko yung missile. Hindi na ako tatakbo. Pahirapan ko ba sarili ko? Kaya nga. Sabi ko, pag sinakop tayo ng China, papakaano na ako sa China eh. Papakuha ko na yung buhay ko dun kaysa maging slave pa ako ng China eh. Kaya Hindi naman sa pagiging pero syempre, bansa mo, sakopin ang ibang lahi. Hindi naman inuunti-unti no? Pero ano lang, sa akin lang para sariling pananaw naman. Hindi siguro abot na talaga sakupin tayo. Ang talagang interesado lang sila dyan sa kasi mayaman yan eh. Sa West Philippine Sea. Mayaman sa langis yan. Hindi lang sa langis, lahat ng halos isda, mga natural na mayaman yan. Kaya yan talaga yung nila, interest nila dyan. Saka isa pa, yan, kumbaga pintuan ng depensa nila yan. Kaya importante sa kanila yan. Kapag wala sa kanila yan kasi naka-open yung bansa nila. Syempre, alam mo na yung mga malalaking bansa, ang talaga nila dyan, yung depensa nila. Kasi yung gera-gera kalaban nila US, di ba? Kaya yung kalaban no? Kaya yung ina-afteran nila Oo naman. Hindi katulad sa atin, wala tayong pakialam. Wala tayong power naman talaga eh. Gobyerno na natin, walang pakialam sa bansa eh. Muna sa Pilipinas ka, mamuhay ka magsarili mo. Walang yung na yan. Gobyerno. Kanya-kanya. Tulong yan. YOLO yan. Sabi mo, may tax sa atin, walang kwenta yung tax natin. Kaya nga sa Pilipinas, kung di ka business minded, kawawa ka. Oo. Parang hindi ka mabubuhay sa trabaho lang. Wala. Kasi iniisip ng gobyerno kasi kung ano yung kikitain lang ng kung ano yung kita ng nagbi-business. Ang mga sahod kulang naman talaga yung mga minimum minimum earners. Kulang yan. Ka sa Pilipinas, hindi ka mabubuhay. Oo, kulang yung minimum earners. Ito sa akin lang, sariling opinion ko lang. Ang kasi nila, yung mga nakapagtapos, hindi yan nagreklamo kasi matataas ang sahod yan mali. Pare-parehas na namumuhay yan sa mundong ibabaw. Saka isa pa, sinong mas mabigat na trabaho, yan nasa field. Kaya dapat sa ibang bansa, di ba? Kung sinong mas mabigat, yun ang mas malaki sahod.
Okay, walang problema. Kung talagang, kung gusto nila talaga na, okay, may pinag-aralan kami, sasabihin nila, dapat mas malaki sahod. Okay, walang problema. Pero dapat ang diferensya, 100. 100, hindi lalagpas sa 500 ang diferensya lang. Sa mga minimum, halimbawa, walang kwenta. dito ngayon, ang minimum, magkano minimum? 700. Pero doon sa mga professionals na sinasabi nila, mga ang lalaki ng sahod. 50, 60 ang sahod. Samantalang doon sa mga ang sinasahod lang 25. Napakalaki ng diferensya, di ba? Para sa akin, okay, say, bigyan siya ng diferensya. Pero kung halimbawa, ang talagang sahuran ay 25 o di 26 yung talagang mga dapat ganun lang. Kasi pare-pares na sa trabaho yan eh. Kung totoo siya, mas mabigat ang trabaho ng nasa baba eh. Oo eh. Saka, yung sinasabi nilang kung walang nasa baba, wala ang business. Tulad na lang sa isang business, driver na lang. Halimbawa sa mga delivery. Kung walang driver, hindi mabubuhay ang business. Tulad dito sa Grab. Kung wala kaming driver, hindi mabubuhay ang Grab. Nasa driver ang buhay niya. Kaya dapat gano'n ang eh. Pero sino mas malaki ang kinikita dito? Mga nasa opisina. Mga boss. Mga boss. Lalaki ng sahod ng mga yan. Dina-down po. Inaano nila yung mabababang pwesto ang driver. Ba, yan ang bumubuhay sa company. Isipin mo kung walang ginagawa, yun ang malaking sweldo. Kaya nga. Yun ang hindi magandang nangyayari hindi lang naman dito sa Pilipinas yan, buong mundo. Pero kung ako maging presidente, yan ang ipapanukala ko. Talagang kung sinong mas mabigat na trabaho, yun ang malaki ang sahod. Yun, makikita. Pag ako naging presidente, wala nang boboto sa akin eh. Kung wala kang abilidad sa Pilipinas, Diyos ko, wala. Hindi ka mabubuhay. Kasi parang hindi makatarungan eh. Nirawin mo. Kung aasa ka lang sa trabaho? Wala. Wag. 700, kulang na kulang yan. Kulang na kulang. So, mga pagkain ngayon, napakamahal na. Tubig pa lang, mahal na rin. Kasi hindi lang ganoon. Kasi hindi naman lahat pinagpala ng may sariling bahay. Maraming nangungupahan eh. Ang mamahal ng upahan, tulad ko. Wala naman ako sariling bahay dito sa Manila eh. Nangungupahan ako. Maliit lang naman din pero 6,500 upa ko. Laki ng kabawasan yun sa kita. Tapos kuryente paano? Kuryente. Kuryente, tubig, wifi. 10,000 nga yung budget ko sa isang buwan. Sa bills. Hindi, kasama ko pamilya ko. Tipid na yun. Yung sa bills lang yun Siyempre, bills lang yun. Kasama na rin siyempre ang wifi doon. Kasi siyempre, kailangan na rin yun ng bata. Kung may sarili kayong bahay kuya, solar. Oo, mas maganda ka talaga kapag may sariling bahay. Malaking minus. Kaso hindi naman lahat pinagpapalaan talaga eh. Tsaka wala namang balak mag-stay sa isang bansa eh. Oo. Yung pa kasi may balak umalis, syempre. Isa pa, hindi naman talaga kami kasi taga rito rin. Siyempre, andito yung trabaho, mangungupahan. Saan ba kayo talaga dati kuya? Ako talaga, sa Pangasinan ako. Si Mrs. naman sa Isabela. Sa probinsya, meron kami bahay. Kailangan naman dadalhin mo yung sarili mong bahay dito sa Manila. Saan mo ilalagay? Pero yun nga kasi, kung di Pampanga, Manila yung may maraming job opportunity rin kasi talaga eh. Oo, kasi kasi dito, yung rate kasi, yung doon na lang sa trabaho na lang. Yung rate, ang layo eh. Layo ng pagitan eh. Tapos sa mga job opportunities nga talaga, mas marami talaga dito. Kaya madami rin talaga mga probinsyano. Kaya talagang magsisiksikan talaga dito sa Metro Manila. Nauwi ng Pampanga tsaka Manila eh. Hindi mo masisisi. Kaya yan ang hindi magandang nangyayari sa atin. Pero sa construction worker parang pare-parehas ang trabaho. Halimbawa, naghahalo ng simento, pare-parehas naman yung bigat ng simentong hinahalo niyan eh. O bakit mas malaki ang sahod dito kumpara sa probinsya? Parehas yung trabaho. Kung sasabihin nila sa pamumuhay, wala silang doon, huwag nilang i-compute yun. Ang yun, kung yung trabaho. Parehas yung trabaho ang ginampanan. Patas sila binabayaran. Ewan ko ba yung mga nagpapanukala ng batas? Siyempre ang mga gumagawa ng batas, mga congressman yan pinipinalize sa senador. Siyempre pinipirmahan din yan ng presidente.
Pilipinas. Pwede na umunlad ng Pilipinas eh. Sadyang sa mga nagpapatakbo lang. Kaya nga. Maayos ang Pinas. Maayos ang Hindi, kung tutuusin talaga, kung talagang walang korupsyon, uunlad ang Pilipinas. Kaso nga lang napupunta sa bulsa eh. Inuuna ang bulsa. Yan ang buong katotohanan talaga nangyayari. Eh, yung mga ano, yung school mo dati, no? Nagtaas ng ano, ng tuition fee. Ah, Nagpagawa ng gate worth 20 million. Isang gate lang yun. ang laki naman. Sabi ko, Gold. aircon nga, walang panggawa, walang palagay. Gold naman yata yung gate na yun. Sabi ko, ano yan, gawa sa ginto, pare? Sabi ko. Sabi ko, aircon nga, di ayaw na pabuksan dun. Tapos papagawa ng gate worth 20 million. Tapos kumakayosep. Alam na this, sabi nga nila. Sa totoo lang, hindi talaga worth it mag-aaral sa Pilipinas. Pero mahirap nga lang mag-aaral sa ibang bansa masyado. Mahal. Mahal lang. Pero kung mag-aaral ka sa Pilipinas, hindi ko pa lang kwenta. Mga prop, madaling bayaran, pag gusto ko na lang pagsakin. Magkakadugo kayo, pero magkakalahi kayo, pero sari-sariling hilang pababa. Yan ang ano, yan ang Pilipino. Crab mentality. Oo. Yan ang Pilipino. Sabi mo kuya. Hindi katulad ng China. China magandang ano ng China eh. Kaya ito mo paunlad. Ang China tulungan yan eh. Tulungan yan paahon kumbaga. Eh ang Pilipino baliktad eh. Pahila. Pababa. Hihilahin ka. Crab mentality talaga. Sabi mo kuya, dalawang taong ko silang kaibigan. Oo. Sa thesis kami nagkatalo-talo. Oo. Yung thesis namin dumali dahil sa akin. May mga connection ako sa Pampanga eh. Mga teacher eh. Siya teacher din. Naging unbound ako sa school eh. Sabi ko kay mama, mag-online class na lang ako. Pagka ganun na may mga ganun na mga professor, ano yun? Pwedeng i-reklamo yun. Mawawalan agad ng lisensya yun pagka nireklamo. Kaya mahirap kayo. Yung Enyo clerk. Yung Enyo clerk na yun is nagpapalaki siya. Nagpapalakas yun. Hmm. Kinukuha niyang mga taga dito Manila eh.